Sa ating mga Pilipino, ang ibig sabihin ng kapatiran ay ang pagtutulungan at pagmamahalan. Higit sa lahat ay ang pagtatanggol laban sa mali at kawalan ng katarungan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Hindi ka na mamatay dahil sa bugbog. Napaka-normal and expected na ho yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Silang dalawa na lang magkapatid ang katuwang nitong mga magulang nila. Hindi naman po kailangan ng sobrang laki. Mag-umpisa lang po sa isang aso. Isang aso lang muna. Ang Taekwondo ay isang martial arts na nagsimula sa South Korea noong 1940s. Nang ibig sabihin ay Tai means foot, Kwon means fight, and then Do means discipline na itinuturo nito sa estudyante ang pasensya, tamang desisyon at disiplina. Pero paano kung ang taong magtuturo nito ay pasaway at isang Hindi ka na mamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Halos minsan po hindi na po ako makabangon, makapasok sa paaralan. Kasi yung grabe po yung pagbugbog po sa amin. Nitong mga huling araw ng Marso, sumabog sa social media ang bidyong ito ng 17 taong gulang na Taekwondo Yellow Belter na si Jamie. Bogbog, pasa-pasa, sugatan at may baling buto sa muka. Nakuha niya ito nang isabak siya ni Assistant Coach Jerry Salvador sa lalaking teammate na isang black belter. Pinartner po ako sa lalaki na kasi ang mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa po kakasimula ko lang po sa taekwondo. Sa video ng sparring, makikitang halos tumalsik si Jamie sa mga sipa ng kalabang lalaki. Hanggang sa tamaan siya ng sipa na tuluyang ikinabagsak ng dalagita. Sa ospital humantong ang dapat sana'y training lang ni Jamie na varsity player sa kanyang eskwelahan. Agad nagreklamo ang kanyang ina sa Bukawi Police. Nung dumulog po yung mami nung bata, nagpunta po kami doon sa hospital kung saan po nandun yung bata. Kasama po yung MSWD ng Bukawi since yung victim natin po is minor. Nung pumasok kami doon sa loob ng kwarto nung biktima, nakita namin nakaswero siya and then yung sa mukha niya is namamaga. And then yun, sa according doon sa nagbabantay, kailangan po ng operation dahil nga po basag daw po yung sa may bandang nose niya, sa nose bridge, yung tama po sa kanya. Pinuntahan ng mga pulis ang eskwelahan kung saan nangyaring sparring. And then nagpunta din po kami sa para ma-confirm kung totoo po na may nangyari nga pong ganong insidente po dun sa school nila. Pero dahil nga po siya ay school, may sariling investigation din po ang DepEd. Nagsampa na rin ang kasong pamilya laban sa assistant coach na may pakana ng sparring. Yung kaso pong sinampa ng family is nakaano po dun sa coach niya, which is yun po nga po, RA 7610, yung physical abuse at saka psychological, which is nagpakita na po sila ng proof or mga evidence tulad ng psychological evaluation at saka po yung medical legal po niya from hospital po. Hinanap ng ating team si Coach Jerry para makuha sana ang kanyang panig. Hanggang sa mapadpad sila sa bakanting bahay na ito. Oo, dati dyan nakatira. Pero ngayon wala na, ilang buwan na nakalipas. Hindi ko na alam kung saan na nakatira yun.
Ito po, Idol Rafi, si Ma'am Fermida Salvador. Ito po, Idol Rafi, ay marami po ang nagtag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. At ang mismong TV5 na din po ay inilapit sa atin itong kaso ni Ma'am Fermida kung saan siya po ay humihingi ng tulong para mabigyan po ng hustisya yung nangyari sa kanyang anak na yellow belter po na si Jamie Salvador. Sa programa nating Wanted sa radyo noong Abril 2, ibinahagi ng ina ni Jamie ang nakikita niyang dahilan kung bakit umano sinadyang ipabugbog ng assistant coach ang kanyang anak. February 26 po, sir, birthday po ni Jamie. Okay. Diyan po nagdala yung mga kapatid ko ng pagkain. Tapos yung boyfriend niya po, kasama niya po na may dalang bouquet po ng flowers. Okay. Nagtilian po yung teammates ni Jamie nung nakita po yung dala ng kapatid ko at yung boyfriend po Okay. nung bata. Nung nakita ni coach, parang nagsumigaw po si coach. Bakit to nag-react itong si coach? Kasi po, sinabihan na rin po ako ng kapatid ko na parang iba na daw po yung treatment ni coach sa anak ko. For example po na yung teammates niya pwede pong mag-cellphone. Si Jamie, hindi ka magsa-cellphone kasi nakakausap niya yung boyfriend niya, nagsa-cellphone. So, tumusunod naman po si Jamie. Tapos, isa pa pong doon, inaaya po siyang magkape. Silang dalawa lang po. Magsimba, magpunta sa SM. Pinipilit po siya. Samahan mo ako. Ilan taon po si coach? 26 years old, sir. Maging ang mga personal na gamit daw ni Coach Jerry, kay Jamie pa rin pinapatago. Yung damit niya po nagamit po sa coach. May nakalagay pong coach dito. So pinapauwi niya kay Jamie? Nasa akin po. Nandun po sa bahay. Okay. Nagulat po ako, bakit may ganito? Pinatago mami ni coach eh. Sa pahintulot ng kanyang ina, nakausap ko rin si Jamie sa telepono. Dito, sinabi niyang tila hindi siyang unang biktima ng sistema ni Coach Jerry. Sa iyong palagay, itong si coach ay may gusto sa'yo? May nasabi rin po siya na nagkagusto po siya sa estudyante. Nagkagusto po si coach. Nagkagusto po. Nagkagustuhan silang dalawa? Yung coach po at saka yung estudyante, nagkagusto po si coach sa estudyante. Sinabi, inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa estudyante? Binubugbog rin po. Pinapapilahan daw po sa lalaki, pinabubugbog. Pinabubugbog? Opo, ngayon po Pila-pila college na po binubugbog ng siya. mga lalaki? Opo, college na po siya. Na-confirm po ni Jamie na same pattern po sila. Matapos marinig ang kwento ng mag-ina, nangako si Secretary General Rocky Samson ng Philippine Taekwondo Association na imbestigahan ang insidente. Unang-una po, sir, titingnan namin kung binugbog, kasi ang claim po talaga pinabugbog ng assistant coach is estudyante niyang black belt, yung bata, yung babae. Mhm. Pero sir, dun po kasi sa video, to be honest, personally, this is my personal opinion, hindi ko po nakikitang binubugbog ng black belt ng lalaki yung babae. Allowed naman po sumipa sa muka. Pero what I mean po, sir, is kung kunwari po kayo ay black belt at may kalabang kayong lower belt na yellow belt na babae, pag sinadya nyo pong saktan yung yellow belt na babae at hined kick nyo, matutulog po talaga yan. Maniwala kayo. Masasaktan po talaga yan. Okay. So ang ibig niyo sabihin, Yung sir, cause po kasi ng injury hindi sinasadya po. Okay, sir, we're not blaming here yung kay-sparring partner ni Jamie. For me, he's just doing his job. He's just doing what he's supposed to do in that given situation, which inorderan siya na para makipag-spar kay Jamie at wala siyang choice. On the other hand, ang mabiblame ko rito, yung coach, assistant coach, and other personalities na Opo. pwede naman nila mag-control kung gusto nila, which they did not. Meron pong mismatch dahil kung sa competition to, hindi po pinapayagan yung napakalayo ng diferensya sa timbang, number 1. Number 2, yung sa belt, napakalayo. Tapos number 3, lalaki-babae. Di ba, sir? Tama? Tama po kayo, Sir Rafi. Kaya po tinitignan namin yan kung on the part of the coach, during that training session, that training sparring, kung meron pong negligence yung coach. Dagdag pa ni Samson, posibleng bawian ng lisensya
ang mga sangkot na coach sakaling mapatunayang may foul play sa sparring session. Pwede ho silang masuspend for training and for teaching, masuspend yung club nila. Ang pinaka-worst po niyan matanggal yung lisensya nila sa pagtuturo. Wala akong intensyon na pabugbog po yung bata. Samantala, sa panayam ni Mike Manalaysay ng Archipelago News, dumipensang assistant coach sa paratang na ipinabugbog niya si Jamie. Kung totoo pong binugbog yun, rat-rat po ang sipa eh. Continuous kick po, hindi po pa isa-isa eh. Hindi po pa isa-isang laro ng mga black belt po eh. More on learnings ang nangyayari doon sa video. Hindi ho pang bubugbog yun. Expected na ho pagdating ho sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Expected na ho yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Normal din daw na pagtapatin sa practice sparring ang babae at lalaki at kahit magkaiba pa raw ng belt ranking. Para ho po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating ho sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po na mga higher belt o kaya mga higher weight po na nakaka-sparring po nila sa mismong practice session po. Itinanggi rin niya ang aligasyon na may gusto siya kay Jamie, maging ang madalas nitong pag-imbita na lumabas silang dalawa. Pag nag-aaya po ako kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po na ultimo babae, ultimo lalaki, lahat po yan. Kasi gusto ko nila ma-feel na nandito si coach, pakikinig at hindi lang coach, kuya. Ayon naman sa black belter na nakasparring ni Jamie, hindi raw niya magagawang sakta ng dalagita dahil magkaibigan sila. Sanay na po talaga kami sa isa't isa. Kahit sa drills lang po, gusto niya po, ako po talaga yung naka-partner niya. Ako po yung nilalapitan niya kasi nakikita ko nag-i-improve din siya pag pinapartneran ko siya kasi tinutulungan ko po siya sa player, tinuturuan ko po ng mga iba't ibang techniques, yung paano niya mapapalakas yung loob niya and yung confidence niya sa paglalaro. Iginit din niya na hindi siya inutusan ng kanilang coach na bugbugin si Jamie. Wala pong gano'n na sinabi si coach. Aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga na mangyari yung ganong accident. Naniniwala rin ang ilang team members na naroon sa sparring na aksidente lang talaga ang nangyari. Sa second kick po nun, hindi pa expected na ma-out of balance po siya. So, yung follow-up kick po na nangyari is sumabay po sa momentum ng pagbagsak ni yellow belter. That's why tumama po talaga siya. Hindi po siya sadya. Dalawang bersyon ng isang kwento. Sinadya o aksidente. Pero isa lang ang malinaw. May biktima ng kapabayaan at may dapat managot sa nangyari. Panagutan niya yung nangyari sa anak ko. Kaya dapat pagdusahan mo yan para hindi mo nagawin uli sa mga batang estudyante mo. Hindi ka karapat dapat na maging coach. Ayon kay Master na isang assistant coach, normal lang daw na magkaroon ng sakitan sa isang physical na laro. Wala tayong issue dyan. Pero ang problema ang nakita ng maraming netizen. Bakit ang isang black belter ipinaris kay yellow belter? Ito pa, si black belter mas mabigat ang timbang kay yellow belter. At isa pa, si black belter lalaki, si yellow belter babae. Kaya ang malaking tanong, ano nga ba ang patakaran pagdating sa sparring sa martial arts? Ano nangyari sa taekwondo? Yes, sir. May mga kanya-kanyang dynamics ang mga NSA. Yes, sir. So may independent may rules ang taekwondo. So yun ang susunod nila. Kung nakita lang natin sinasaktan, tinigil na, di ba, kung sasaktan. Hindi na umabot sa ganun. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Mayor Bambol Tolentino,
dapat profesional at lisensyado ang coach na nangangasiwa ng sparring sessions. Dahil kung hindi, O, dapat yun, suspended, ban nung whatever school, huwag natanggapin. Ano yan nasa discretion na nung NSA yan at saka nung school club. So pwedeng i-blacklist. Club, yeah. Yes, so pwede nang i-ban yun. And penalize the club for allowing non-licensed, yung sinabi niyo po, yung non-licensed na nagsusupervise, hindi pa nagsisyado. suportado rin ang ating suwestyon na magkaroon ng batas para siguruhin lisensyadong lahat ng coach na magte-training at magbabantay sa practice sparring. We're in support of that. Very good. Dapat po. Kasi very basic Hindi nga dapat makasingit. Parang kasingitan pa ng pausyaw. Sa pakikipag-usap ko naman kay Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman, natuklasan nating hindi miyembro ng National Sports Association ang nasabing Taekwondo School. Hindi sanctioned ng NSA. They're not part of the national training pool or national of the Taekwondo sport. Paano sir kung yung martial arts school ay wala pong sanction sa NSA at wala pong sanction sa association na kung saan supposed to be sila ay naka-tie up o dahil ginagamit nila pangalan ng martial arts na yun? Yeah, that's a good question. That's something also I would like to know from the NSA. Na paano yung mga who monitors these schools that are not part of the NSA. Kinatigan rin niyang ating mungkahi na dapat may strict monitoring sa lahat ng martial arts school para hindi na maulit ang insidente. I'll work with you and the NSA on this po. Not only Taekwondo but all sports as well. Totoo, tama po yun. Hindi mangyari ulit. Yan. Sipa ng senior citizen yan. Naniniwala naman si ASEAN Taekwondo Federation President Monsur Del Rosario na hindi sana nabugbog si Jamie kung namagitan ng kanyang coach sa practice session. Nung nagtuturo ako, maingat ako na pag pinipair up ko yung bata o estudyante, yung sasabihan ko yung black belt, o alalayan mo, pitikin mo lang. Yellow belt lang yan, babae pa. Pag yan, sinaktan mo, upo lahat, ako gugulpi sa'yo sa harap nila. Turuan mo, sparingin mo, alalayan mo, pitik-pitikin. Tapos laruin mo siya sa sipa na alam niya. Yellow belt lang yun Hindi rin daw dapat pinayagan na estudyante lang ang referee sa training. Hindi allowed yun dahil kulang pa sa knowledge at kaalaman ang isang estudyante. Pwera na lang kung walang nagsusupervise at kayo-kayo lang. Ang dapat dyan nagre-referee ay ang coach na nandun. Command responsibility yan ng coach. Responsibilidad niya yun na bantayan na safety first. Walang masasaktan na hindi dapat masaktan, na hindi patas ang laban. Kahit sinong tanungin mo, kahit yung hindi nakaintindi, kahit ano pang excuse sabihin nila, mismatch Naiwasan din daw sanang mapuruhan ang mukha ni Jamie kung nakasuot siya ng proper headgear. Kung ito ang sinuot ng babaeng yellow belt na sa Bulacan na nawasak yung ilong, pag na-runhouse yan o nasipa, masaktan ng konti, mahilo, pero buo yung ilong niya. Ang problema, naglaro siya na ganito yung headgear. Ganito. Oh. So, okay ka, di ba? Pag nasa pool ka rito, ganun, wasak mukha mo. Dapat itong pinasuot sa kay Jamie. Pinakitaan din niya ang ating team ng demo ng proper practice sparring. Fighting stance, okay. Dahan-dahan yellow belt yan. Beginner yan sa sparring. Huwag mo i-full blast. Pag sinaktan mo na sobra, turuan mo, alalayan mo. Pag nasaktan mo ng sobra, ako gugulpi sa'yo Okay, ready? Salyot, sige, ready. Tapos ikaw, itry mo, isabayan yung black belt yung sipa. Try mo lahat ng kaya mong sipa. Siya, alalayan ka niya, Huwag mo rin siyang full blast. Baka mamaya, mapikon. Okay, ready? Go! Sit down! Okay, go!
Yung nakita niyong sparring kanina ng isang yellow belt at isang black belt, ganon dapat ang sparring. Alalay, turuan ng black belt, at may nagmo-monitor na adult na coach. Ha? Hindi pwede iiwan yung mga ganyang klaseng sparring sa mga batang estudyante. Dahil doon magkakaroon talaga ng problema. Umaasa si Del Rosario na talakayin ito na mas malalim sa Senado para hindi na maulit pa at wala nang masaktang atleta. Ako na dumudugo puso ko at naluluha ako tuwing makita ko yung nanay umiyak at yung bata umiyak dahil pag isipin mo anak mo yan, hindi tama. Batang magkapatid, maagang pinasa ng daigdig. Ang kwento sa aming pagbabalik. Kung ikaw ay batang may edad na 7 hanggang 10 at unti-unti mong nakikita kung paano agawin sa'yo ni kamatayan ang mga mahal mo sa buhay, paano mo ito haharapin? Ganyan ang kwento ng magkapatid na Daryl at Nathaniel. Masarap ang maging bata. Nag-aaral, naglalaro, naglilibang, at higit sa lahat, inaaruga ng magulang. Sa madaling salita, sa iyong mundo, pagbata ka. Pero, hindi ganitong sitwasyon ng magkapatid na Daryl at Nathaniel. Umiikot lamang ang kanilang mundo sa maliit na kwartong ito. Kailangan kasi nilang alagaan ang kanilang mga magulang na may malubhang sakit. Minabuti naming huwag ipakita ang kanilang muka dahil sa sensitibo ang naging kalagayan ng kanilang mga magulang. Kwento ng panganay na si Daryl, Disyembre ng nakarang taon na mag-umpisang manghina ang kanyang ina. Mapayat na po. Di na po masyadong nakakarinig. Pati ang kanilang ama ay na siyang haligi ng tahanan. Tuluyan na ring nalugmok sa karamdaman. Bagay na lalong nagpabigat sa pasanin ng magkapatid. Napakain ko, pinadayaperan ko, tsaka pinupunasan ko. Nitong Marso 1, nadala pa sa ospital ang mag-asawa. Pero makalipas lamang ang isang araw, pumanaw na ang nanay ni Daryl at Nathaniel. Ngayong ulila na sa ina ang magkapatid at malubha ang lagay ng kanilang amain sa ospital. Nananawagan ng tulong ang kanilang tiyahin. Aminado ako, ma'am, hindi ko kaya. Hindi namin kaya. Sa 4 na anak pa lang namin, kapos na kami. Totoo yan. Hindi ko yan inaamin, inaako na kami ang kukup. Hindi ko talaga kaya. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon ng Barangay Sangandaan na idulog sa DSWD ang pagkupkup kina Daryl at Nathaniel. Bahala na po ang gobyerno natin. Meron naman silang social worker para mag-imbestiga kung saan yan pwede mapunta. Ilagay na lang natin doon sa tamang venue. Makalipas ang isang linggo, bumalik kami sa barangay upang kumustahin ang kalagayan ng magkapatid. Ayon sa kanila, pinagkatiwala na ng DSWD ang mga bata sa pangangalaga ng isa pa nilang tiyahin. Mayroon silang kamag-anak sa Marilao, Bulacan. That time, galing sila dati doon, nung buhay pa yung nanay. So, ang ginawa namin, tinawagan po namin si Ate Prissy na kung willing ba siya na pagsamantala doon muna yung mga bata. Sinusurrender nila sa akin ng bata na guardian temporary, sabi nila po. Pero wala naman pong masama doon kung ano, kasi pamangkin kong buo yan. Kailangan natin na hindi naman po pwede sila mapunta sa ibang tao. Sa muli naming pagtatagpo, naghanda ng munting regalo ang aming grupo para kina Daryl at Nathaniel.
Tinupad din namin ang kanilang kahilingan na makapanood ng paborito nilang programa, ang Eat Bulaga. Hindi may tago ang saya ng magkapatid, lalo na makita nila ang idolo nilang si Bossing. May bonus pang photoshoot kasamang Dabar Cats ng Eat Bulaga. Ayon kay Daryl, hindi niya makakalimutan ang araw na ito, lalo na nang lapitan siya ng mga artistang sa TV lang niya nakikita. Masaya po. Kasi ngayon lang kami nakapunta doon. Nakakatuwang pagmasdan na kahit saglit lang, nakapagbigay kami ng saya para sa magkapatid na maagang napagkaitan ng pagkakataong maging bata. Ngayon, bakante ng silid na naging saksi sa hirap na dinanas ng kanilang pamilya. Ang kwartong dapat sana'y naglalaman na magagandang alaala ng kanilang kamusmusan. Sana sa bago nilang tahanan, matupad na ang kanilang mga pangarap. Yan ang patuloy naming babantayan. Thank you, Mario! Sana napasaya natin ang magkapatid at naiparamdam sa kanila kahit bahagya lamang kung paano maging bata muli. Pangako namin sa inyo, Daryl at Nathaniel, magtutulungan kami para mabigyan kayo ng pagkakataon upang gumanda ang inyong kinabukasan. Sa aming pagbabalik, dating nagtrabaho sa Japan, ipinagpalit ang kanyang karangyaan para mag-alaga ng 2,000 aso't pusa. Nang mag-trending sa social media ang video ng isang tanod na pumatay sa asong si Kilua, marami sa atin nagtanong kung tayo bang mga Pilipino ay sadyang malupit sa mga hayop. Ang sagot, hindi totoo. Katunayan, marami sa ating mga Pilipino ang mapagmahal sa hayop. Isang patunay dyan ay si Marita Yasuda. Akalain nyo, meron siyang alagang mahigit 2,000 mga aso at pusa. Dahil sa kalupitang nangyari sa Golden Retriever na si Kilua, sentro ng usapan ngayon ang issue ng mga asong gala at napapabayaan. Sa suspetsiyang mananakit ang nakawalang Golden Retriever, isang barangay tanod ang nagdesisyong patayin ito kahit wala naman itong masamang ginawa. Ang mga hayop na gala ay resulta ng kapabayaan ng mga dapat sana'y nag-aalaga sa kanila. Kundi man nasasaktan ng mga tao, biktima rin ng mga ito ng iba't ibang sakuna sa lansangan. Pataas ng pataas ang bilang ng mga hayop na abandonado o namumuhay sa lansangan. Sa tala ng POS o Philippine Animal Welfare Society, 2019 pa lang ay humigit kumulang na sa 12 milyong aso at pusa na sa buong Pilipinas. Para harapin ang lumulobong bilang ng mga pusa at asong gala sa kalye, iminungkahi niyang bigyan ng tax incentive ang mga impounding at private shelters na mag-aampon sa mga ito. Pero para kay Marita Yasuda, may-ari ng MBY Pet and Rescue Sanctuary, pagmamalasakit ang puhunan sa ganitong advokasya. Hindi ko lang alam kasi dati naman 2 decades ako, hindi naman ako talaga mahilig sa aso't pusa. Nakita ko lang kasi siguro yung nadadaanan natin na mga remains ng aso o pusa na nadadaanan sa kalye. Yung nagiging flat na nga sila, wala pang kumukuha. Siguro yung nakikita kong yun, maaaring yung nag-trigger. Hindi naman po kailangan ng sobrang laki. Mag-umpisa lang po sa isang aso. Isang aso lang muna. Ang malawak na MBY Pet Rescue at Sanctuary ngayon nagsimula lang sa kanilang tahanan sa Antipolo noong taong 2015. Hindi ko man naisip na magpatayo ng sanctuary. Ang naisip ko lang, kukuha ako ng space na kahit mga 1,000 square meters para dun sa mga dogs na nasa bahay dati. Bilang animal lover, isa lang ang gusto ni Marita noon, ang mapakain ng mga gutom na aso at pusang gala. Minsan yung mga nakikita ko sa daan, dun sa malapit din sa amin, na kung saan-saan kumakain. So ang ginawa ko, every night, naglalagay kami ng mga pagkain sa mismong harap ng bahay namin.
Dahil sa pagpapakain nila, di nagsasila bigla ng iba pang gustong magpaalaga. Sa Antipolo house po namin, dumadami na po sila doon. More than 50 na po yata. Then, dumami mga pupo. Doon na na-question. Hindi na cute ang tingin dito ng kanyang mga kapitbahay. Siyempre, nagdireklamo yung mga dating mga best friends ko doon. Nagdireklamo na sila. Hindi naman dahil sa amoy o ano, dahil halos ilan yung almost 12 yung caretakers ko dati doon. Saka 24/7 kami naglilinis. Para masolusyonan ang problema, minabuti ni Marita na hanapan na mas malawak na tuluyan ng mga ito. Dahil nga din po doon sa ganun na yung mga ingay ng mga dogs. Saka dumarami na rin po nga pusa. Wala nang kwarto talaga. Kasi yung dating kwarto ng mga anak ko, naging isolation room ko na yun. Sabi ko, pahanap ako ng kahit mga 1,000 square meters lang. Then, siguro mga after a year sa paghahanap nila, napunta sila dito, nakita nga nila to. Ang cute na magkapatid na kuting na ito na itinapon lang dahil may maliit na kapansanan sa paa. Ganon din ang asong ito na maganda na ang pangangatawan. Gayong butot balat na ito ng kanilang i-rescue. Kaya naman, naka-isolate pa rin ito at patuloy na binibigyan ng supplements. Halos magsasampung taon na ring nag-ooperate ang pet sanctuary sa Morong Rizal. Nadaragdagan din ang kanyang rescues. Dumarami rin ang matang nakatutok sa kanila, kasama ng lokal na pamahalaan ng Morong Rizal. Inalam namin kay Engineer Arlene Esmama ng Morong Municipal Agriculture ang katayuan ng MBY Sanctuary. Binaba po ng Department of Agriculture sa kanila kasi meron silang mga hindi nako-comply. Basahin ko na po base po rin sa provision of Section 2 of RA 8485 na meron silang mga nababiolate. Nakasaad kasi sa inilabas na show cause order ng Bureau of Animal Industry. Walang permit to operate ang pet sanctuary mula sa Morong LGU at BAI. Agad itong pinasara at bubuksan ng muli kapag may permit na. May required medical interventions din para sa lahat ng alagang aso at pusa ng sanctuary. Dapat ding sundin ang mga requirements ng LGU. Kasama na rito ang regular na inspeksyon. Pero nilinaw ng pamahalaan ng Morong Rizal na kaisa sila sa advokasya ni Marita. Ang sabi naman po ng taga-DA, tutulungan pa rin naman sila kung paano nila i-comply. Kami rin naman po, willing kaming tumulong kasi pag na-close po natin yun, ang iniisip namin, saan naman dadalhin yung mga libo-libong aso at pusa na nandoon. So ang sabi po namin, nung nagpunta yung staff namin at saka taga-region, tutulungan silang makakomply. Ay Hindi naman ititigil ng MBY ang pag-rescue nila sa kabila ng posibilidad na mapasara ang sanctuary. Kaya patuloy silang maghahanap ng mga aso't pusang matutulungan. Hindi lang pera at oras ang ginugugol sa operasyon ng pet sanctuary. Mas mahalaga rito ang pagmamahal at dedikasyon para protektahan ang mga aso't pusang mahihina at nangangailangan ng kalinga. Si Marita, maayos ng buhay, pero ngayon, itinataya ang lahat para sa kanila. Nagsimula sa isa, ngayon, halos 2,000 na ang kanilang inaalagaan. Hindi biro ang hirap sa pag-alaga ng ganitong karaming aso't pusa. Malaking halaga ang kailangan sa maintenance ng kanyang pet sanctuary. Una po talaga kasi nga may pera pa ako noon. Ngayon siguro masabi na I'm the poorest of the poor na talaga. Kasi pati mga ibang mga ari-arian na dito, hindi alam ang asawa ko, talaga naibenta ko na talaga. Wala sa plano, pero ang laki na ng Maria Bakiran Yasuda Pet Rescue and Sanctuary. At lumalaki na rin siyempre ang gastusin ni Marita. Ang tanong, susuko na ba siya? Halos 10 taon na mula nang lumipat si Marita Yasuda kasama ang kanyang rescued pets dito sa Morong Rizal. Kilala na ang lugar bilang MBY o Marita Bakiran Yasuda Pet Rescue and Sanctuary. Bago na natili sa Pilipinas, sa Japan nanirahan si Marita kasama ang kanyang pamilya. Hindi na bago sa kanilang kumalinga ng abandonadong hayop. Sa katunayan,
hindi siyang numero 1 pet lover sa pamilya nila. Sa Tokyo, may inadapt yung asawa ko na pusa, na which is against ako doon, pero natuloy na adapt. Then doon naman ako naging ako naman yung na-in love doon sa pusa. And doon na lang umpisa na nagkaano ako sa pusa, una sa pusa. Kaya dumami yung pusa. Dahil doon sa pusa inadapt ng asawa ko, nag-volunteer ako doon. Gumawa kami ng grupo na sa Tokyo na yung mga feral cats doon, hinuhuli namin, pinapakapon namin. Kaya naman, sa pag-uwi niya rito sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang ginawa niyang pagtulong sa mga ito. Sa Tokyo. Then, na-adapt ko yung ganon, naiuwi ko. So, tuwing dumarating ako from Tokyo to Manila, nakikita ko yung mga nasa basura, na mga kittens, mga sinasagip ko yung mga yun. Nagdala pa ako ng trap. Galing Japan pa yung mga trap ko. Dala pa ako ng trap para pumasok doon yung mga kittens, yung mga nakikita ko sa basurahan. Bumili si Marita ng lote para gawing tahanan ng mga alaga niyang aso't pusa. Nasa simula pa lang ay umabot na ng 50. Hindi ko man naisip na magpatayo ng sanctuary. Ang naisip ko lang, kukuha ako ng space na kahit mga 1,000 square meters para dun sa mga dogs na nasa bahay dati. Then nakita namin to. Then nung in-offer na kung pwede kong hulugan ng kahit mga 18 months, pumayag yung may-ari. So nag-go ako. Ang ginawa ko, sinangla ko muna yung bahay namin sa Antipolo, pinang-down ko yun. Maayos ang buhay ni Marita sa Japan. Nakaluluwag, ika nga. Doon sa kumpanya din ng asawa ko, nag-work ako. Ako yung parang pinaka-accountant ng asawa ko doon. Ako yung humahawak ng financial nila. Doon ako nakakuha ng mga pondo. At pag umuwi sila sa Pilipinas, bakasyon lang talaga ang pakay. Talagang bakasyon lang po talaga. Lagi ako, kahit kung wala pa po dito, lagi kami may bakasyon. Nanununog ako ng credit card. Sa shopping? Sa shopping, sa hotel. Kasi mostly, inaano ko is yung sa Sofitel po kasi kami dati talaga. So, nagbabakasyon kayo? Opo, sa Sofitel. Kahit may bahay po ako dyan sa Antipolo, sa Sofitel po kami naka-stay. Todo support ang kanyang pamilya sa kanyang advokasya. Kaya tuloy-tuloy ang pag-rescue nila ng mga aso't pusa. Hindi na namamalaya ni Mrs. Yasuda na unti-unti nang nauubos ang kanyang ipon. Plano ko na pang-cat mansion na wala. Pinabakod ko po muna lahat yan. Hanggang sa nawala na talaga yung pang-cat mansion ko. And then doon ko na wala na pala akong pera. Kasi habang ginagawa to, rescue kami ng rescue. Malaking dagok din ang pandemyang COVID sa shelter. Nahirapan na si Marita na pagkasyahin ang budget. Kaya pigit mata na siyang nagbenta na mas malaking ari-arian. Lalo ng pandemic. Yung Antipolo house namin pinag-sale ko na nga lang yun. Instead of 6.5, naibenta ko na lang siya ng 5.5. Dahil walang-wala na rin po talaga. Nung pandemic, grabe. Naubos po talaga. Nag-pandemic man na wala, talagang paubos na po talaga nun. Kasi nung wala pa po ako dito, hindi pa po, yung mga pusa lang po namin dati, na wala pang mga dogs, almost kasi ang pinapakain ko kasi dati yung mga branded. Kasi hindi ko man alam talaga yung ibang mga pagkain pa dati. Mga branded talaga pinapakain namin. So, almost mga 400K monthly, ganun, ang mga pagkain pa lang. Pero sa kabila ng pagsubok, hindi mo makikita sa mata ni Marita ang bahid ng pagsisisi. Hindi lang pera at panahon ang kanyang sinasakripisyo. Kasama na dito ang pagkakalayo sa pamilya. Pero hindi man daw siya madalas makauwi sa Japan, alam nila ang kabuluhan ng kanyang misyon. Siguro baka nagsawa lang. Hindi naman ako totally give up. Kung may chance lang din na nakakabalik ako ng Japan, umuwi ako. Kasi siyempre may pamilya po ako dun. Saka siyempre, tuwing pinapadalan ako ng asawa ko ng pantiket, nagagastos ko rin agad dito. Which is, gumagawa ako ng rason. Kesa, sa sunod na lang ako punta, ganun. Sa tulong ng social media, marami na mga butihing loob ang tumutulong sa sanctuary. Pero para kay Marita, kung nais talagang tugunan ang pagdami ng mga aso't pusa sa lansangan,
ito ang hiling niya. Hopefully lang, yung pag-interview nyo, maraming mag-ano na, yung mag-sponsor ng kapon. Bukod pa sa tuloy-tuloy na pagpapakapon, dapat din daw na magkaroon ng malawak na edukasyon kung paano magiging responsableng pet owner. Para kay Marita, hindi kailanman solusyon ang pag-aabandona sa mga alaga. Huwag nating hintayin sumuko ang ating mga kapatid bago tayo tumulong. Hindi naman kailangang malaki o pangmalakasan ang pwede nating gawin para sa kanila. Tama lang na alam nila na sa gitna ng pagsubok, hindi natin sila pababayaan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Kayo, ang idol ko.